ang paglalakbay ni Zheng He. Iba't iba ang tugon ng mga Asyano sa panahon ng paggalugad. May pagtanggap, kuryosidad, pagpapalawig ng kaalaman, pakikisa at pagtanggi. Patunay ng mga pagtugon ng mga Asyano ang mga tala ng tinaguriang pinakadakilang adbenturero ng kasaysayan na nagpakita na ang tunay na yaman ay nasa pagkatuto at pagkakaunawaan ng iba't ibang kultura. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Incredible Explorer. Kilalanin ang adbenturero. Tukuyin ang tamang sagot. Ano ang unang layunin ni Ibn Battuta sa kanyang paglalakbay? Hajj. Ano ang pamagat ng aklat na tumatalakay sa mga paglalakbay ni Ibn Battuta? Rila. Ano ang tawag sa tungkulin ni Ibn Battuta bilang hukom? Kadi. Saang kontinente matatagpuan ang Morocco, ang bansang sinilangan ni Ibn Battuta? Afrika. Anong nakamamatay na sakit ang nasaksihan ni Ibn Battuta sa kanyang paglalakbay? Black Death. Ang paglalakbay ni Ibn Battuta ay nagpapatunay na ang tunay na pagtuklas ng mundo ay hindi nasusukat sa layo ng nilakbay, kundi sa yaman ng karanasan at kulturang kanyang natagpuan. Isa pa sa mga pagtugon ng mga Asyano sa panahon ng paggagalugad ay ang pagsasagawa nila mismo ng malalaking ekspedisyon na nagpatibay ng kalakalan, nagpalawak ng ugnayan at nagpaunlad ng kaalaman sa iba't ibang kabihasnan. The Great Treasure Voyages. Kilalanin ang misteryosong admiral. Sa ilalim ng dinastiyang Ming, isang pinagkakatiwalaang tagapayo ni Emperor Yongle ang namuno sa 7 ekspedisyong pandagat gamit ang malalaking treasure ships. Tukuyin ang mga lugar ng paglalakbay upang makuha ang mga letra at mabuo ang pangalan ng misteryosong admiral. Voyages of Dagat na matatagpuan sa timog ng China na nagsilbing panimulang ruta ng ekspedisyon. South China Sea. Malawak na karagatan na dinayo upang marating ang mga pamilihan ng India at Afrika. Indian Ocean. Bahagi ng Indian Ocean na nakapalibot sa Arabian Peninsula at India na mahalaga sa rutang pandagat. Arabian Sea. Golpo sa pagitan ng Iran at Arabian Peninsula na sentro ng kalakalan ng rekado. Persian Gulf. Lungsod daungan sa India na kilala sa kalakalan ng pampalasa at naging destinasyon ng ekspedisyon. Cochin. Anyong tubig na nagdurugtong sa Indian Ocean at Mediterranean na mahalaga sa kalakalan. Red Sea. Voyages of Zheng He. Si Zheng He ay isang eunuch at pinagkakatiwalaang opisyal ni Emperador Yongle ng dinastiyang Ming. Ang eunuch ay isang kalalakihan na kinapon
upang hindi na magkaanak at madalas itinalaga bilang katiwala sa palasyo. Sa pagitan ng 1405 at 1433, pinamunuan ni Zheng He ang 7 ekspedisyong pandagat na naglayag sa South China Sea, Indian Ocean, Arabian Sea at Red Sea na umabot hanggang silangang Afrika. Layunin ng mga paglalayag na ito na ipamalas ang yaman, lakas at kagalingan ng China. Habang nakikipagkalakalan, nagtataguyod ng diplomatikong ugnayan at bumubuo ng rebolusyong tributary sa mga bansang kanilang nadatnan. Ang relasyong tributary o tributary state ay ugnayan kung saan ang mas maliit na estado ay nagbibigay ng tributo sa mas makapangyarihang bansa bilang pagkilala sa kapangyarihan nito kapalit ng proteksyon o magandang ugnayan. Bawat pagbabalik sa China ay dala nila ang mga kakaibang hayop, mahahalagang bato, tela at pampalasa na patunay ng masiglang palitan ng kalakalan. Quiz Sensational. Voyages of Knowledge. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ilang beses isinagawa ang malalaking paglalayag ni Zheng He? 7. Sa anong taon nagsimula at nagtapos ang mga ekspedisyon ni Zheng He? 1405 hanggang 1433. Sino ang emperador na nagkomisyon kay Zheng He upang magsagawa ng mga paglalakbay? Yongle. Saang dinastiya sa China isinagawa ang 7 ekspedisyong pandagat na pinamunuan ni Zheng He? Ming. Ano ang tawag sa kalalakihang kinapon na naglilingkod bilang katiwala at opisyal sa korte ng China? Eunuch. Bagamat natigil ang mga ekspedisyon matapos mamatay si Emperador Yongle, nag-iwan ito ng malalim na pamana. Kahalagahan ng misyon ni Zheng He. Voyage. Vision na maipakita ang yaman at kagalingan ng Ming. Oportunidad sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa. Yaman at kakaibang hayop na nadala mula sa mga paglalayag. Alyansa at diplomatikong ugnayan sa ibang bansa ay nabuo. Ginamit ang lakas at kakayahan ng treasure ships. Ebidensya ng maagang pandaigdigang koneksyon at ugnayan. Zheng your knowledge. Apply what you learn. Noong unang bahagi ng ika-15 siglo, isang dakilang manlalakbay ang naglayag sa malalawak na karagatan, hindi lamang para sa yaman o kalakalan, kundi upang maipakita ang kakayahan ng China, mapalawak ang ugnayang diplomasya sa ibang bansa, at ipakita ang disiplina, tapang at respeto sa kultura ng iba. Pinatunayan na maaari ding magkasama at magkaisa ang magkakaibang lahi
at maging bahagi ng mas malawak na pandaigdigang pamayanan. Ano sa palagay mo ang pinakamahalagang layunin ng ekspedisyon ni Zheng He? Bakit sa palagay mo mahalaga para sa China na ipakita ang kanilang yaman at kapangyarihan sa mga kalapit na bansa? Naging matagumpay ba ang ekspedisyon ni Zheng He? Ang pagpapakita ng yaman at kakayahan ng China sa ekspedisyon ay hindi naglalayong magyabang, kundi upang ipakita ang organisasyon, disiplina at kapangyarihan sa diplomatikong paraan. Isang halimbawa ng maayos na pamumuno at positibong paggamit ng kakayahan. Paano mo maipakikita ang iyong kakayahan o talento nang hindi nagmamalaki sa iba? Paano maipakikita ang personal na accomplishment sa social media o paaralan bilang inspirasyon sa iba, tulad ng positibong pagpapakita ng kakayahan sa ekspedisyon ni Zheng He? Sensational adventure. Complete the journey. Noong unang bahagi ng ika-15 siglo, si Zheng He ay isang eunuch at pinagkakatiwalaang tagapayo ni Emperador Yongle ng dinastiyang Ming sa China. Dahil sa tiwala ng emperador, siya ay kinomisyon na magsagawa ng 7 ekspedisyong pandagat mula 1405 hanggang 1433. Kasama sa kanyang plota ang mga treasure ships at libo-libong tauhan, kabilang ang mga mandaragat, sundalo at manggagawa. Layunin ng kanyang ekspedisyon na ipakita ang yaman at kakayahan ng China, palawakin ang ugnayang diplomasya at magsulong ng maayos na pamumuno sa ibang bansa. Set sail with Zheng. Think, analyze, discover. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit kinomisyon si Zheng He na magsagawa ng mga ekspedisyon sa ilalim ng dinastiyang Ming? Upang ipakita ang yaman at kapangyarihan ng China. Ano ang implikasyon ng pagtatag ng relasyong tributary sa mga bansang narating ni Zheng He? Pagsunod sa kapangyarihan ng China sa mapayapang paraan. Paano nakatulong ang treasure ships sa tagumpay ng mga ekspedisyon ni Zheng He? Nagpadali ng transportasyon ng kalakal at mga regalong pandiplomatiko para sa ugnayan. Kung ihahambing sa ibang ekspedisyon sa parehong panahon, ano ang kakaibang katangian ng ekspedisyon ni Zheng He? Malawakang diplomatikong misyon na may higanteng barko at crew. Kung gagawa ka ng treasure ship para sa modernong panahon, ano ang pinakamahalagang katangian na iyong idadagdag? Teknolohiya para sa komunikasyon at kaligtasan. Ang tunay na paglalakbay ay hindi para magyabang, kundi upang mag-iwan ng aral, ng tapang, respeto at pagkakaisa. Hamon sa atin na ipakita ito sa ating sariling buhay.